Welcome po sa aking YouTube channel. Maaga pa po ako ngayon. Alas 5:30 pa lang po is nagready na para umalis ng bahay. Kasi meron akong service po. Mula Dasma po, ang pick up ko po ay sa may Antipolo. Suki ko na po kasi itong itong siniservisan ko. Bali, pupunta po ako na walang pasahero pa. Ang gagawin ko po ngayon is set destination po. Para along the way po, makakakuha ako ng aking pasahero. Para hindi po sayang sa gasolina. Kasi, kung nakaset destination ka, yun po, along the way, bibigyan po ako ng pasahero ni Grab. Para, yun nga, makatipid-tipid ako sa gasolina. At least, at the same time, on the way ako, makakuha man ng ilang pasahero sana. As a tip lang po, kapag nakaset destination po kayo at may nahabol pong oras, katulad ko po, 9 AM po, dapat po nandun na ako sa Antipolo. Maaga pa po, dapat i-advance nyo yung oras nyo. Example po, 9 o'clock pa lang po is pick up ko po ng pasahero sa 9 AM doon sa Antipolo. Kailangan, ilang oras ang distance mo. Kung halimbawa sa Waze, i-search mo siya kung ilang oras, 2 oras. Kailangan malaking advance mo ng oras. Sabihin natin mga 2 hours, 3 hours. Kasi hindi naman kagad pagbukas mo ng application mo, pagbukas mo ng Grab mo, mabibigyan ka kagad. Kung gusto mo talagang magkaroon ng pasahero, kailangan hintay-hintay ka rin sa booking. Kasi kung hindi, may time talagang malilate ka. Meron kasing booking na ibibigay ni Grab, hindi kagad automatic, direct ka doon. May time pa na pupunta ka pa sa isang lugar o ilang drop ka muna bago ka makarating. Kaya kailangan mag-a-adjust ka. Hindi pwede yung, ito 9 AM, aalis ako 8 o'clock set destination. Hindi pwede yung gano'n kung gusto magkaroon ng pasahero na medyo makaano ka ng gasolina, makalibre ka. Kailangan hintay-hintay ka muna, tapos abante ng abante kung may booking. Yan, medyo makakalis talaga ng gas kung bibigyan ka talaga ni Grab ng pasahero. Yun lang po sa technique nga po, pag may oras po kayo nahabol, malaking advance po ng pag-o-open ng natin ng Grab. Kasi baka malate sa pupuntahan eh. Kaya kailangan advance talaga yung oras mo. Kaya kailangan yan, katulad ko po, dahan-dahan lang po ako nagda-drive kasi baka may papasok pong booking. Para hindi talaga sayang yung pagpunta ko doon sa servisan ko. Ang kagandahan pa, syempre kapag pag service ka, pagkatapos mo doon i-drop sila, waiting ka lang, hindi ka naglalagare, kumbaga hindi ka nga ikot ng ikot para kumuha ng pasahero. Ayun ang kagandahan kapag naka service ka. Kumbaga masarap ang buhay pag service kasi drop mo sila, waiting ka, after nun, alis ka na, isang lugar lang yung pupuntahan mo or kung saan lang pupunta yung sinervisyan mo. Unlike sa Grab, kailangan talaga na kung gusto mong kumita, may time na minsan ikot-ikot ka. Ganun siya. Sana magkaroon ako ng pasahero on the way to Antipolo po. Kasi medyo sayang talaga sa gas dahil medyo malayo ang Antipolo. Dasmariñas hanggang Antipolo po. Sa aking navigation ay ngayong umaga mula SM Cherry. Ang oras niya is 1 hour and 10 minutes. Makakarating ako sa SM Cherry. Nasa
Ilang kilometers siya? Ang kilometers niya ay 49 kilometers. Mula dito sa may mula Dasmariñas. Yan, nagbabaka sakali lang po ako na na magkaroon ng pasahero. Abante-abante lang po papunta ng Antipolo. Yan po, mula kanina po wala pa pong pumasok na booking. Ang ginawa ko po ay dumaan nga po ako sa may sa may pa Bacoor, tapos pa going to Las Piñas C5. Ang problema, eto nga po, ang tagal ko na pong hindi dito nakadaan talaga sa may C5 kasi madalas is naka-booking planner na ako eh. Bihira na ako pumupunta ng Maynila eh, tsaka may oras ako pag pumupunta ng Maynila. Ang ginagawa ko kapag naka-booking planner, tsaka ako mag-auto accept, yan, tsaka ako mapupunta ng Manila. Ngayon, itong C5 ay may ginagawa pala rito, ganun pa rin pala. Tagal ko rin pong hindi nakadaan talaga dito sa C5. C5 multinational po. Ito po yan, ito po yung sa likod ng airport, yung C5 dito. Dati dumadaan ako dito is yun nga, traffic. Kaya alam ko na hindi na dumadaan ngayon. Tinry ko ulit dumaan dito. Ano pala to? Buhos-buhos yata. Buhos-buhos rito kasi ayan. In-extend na pala nila yung daanan dito sa C5. Medyo may pagbabago na rin po talaga pala rito. Ayan. Stop and to, buhos-buhos yung kasi iisa lang daan eh. Pansinin nyo po oh. Iisa lang yung daanan dito. Ayan, yan lang siya. Bali, stop and go nga siya. Pauunahin yung yung sa kabila. Tapos, yun, yung sa kabila. Ayan, oh, may ginagawa pala sa C5. Pinapaganda na po yung kalsada. Dati po kasi dito sobrang lubak talagang tagtag talaga yung sasakyan mo kasi nga sobrang lubak. Ayun, inuunti-unti na rin, may progress na siya. Tagal ko talagang hindi nakadaan dito. Mga sabihin po natin na mga 5 months na rin po kung hindi nakadaan dito sa may C5. Kasi dati rin kapag may may booking ako, hindi ako dumadaan dito. Umiiwas na ako sa traffic. Ayan po, siguro mga ilang months to, gaganda na to. Ito talaga yung napaka-traffic nun at napaka-lubak. Ngayon po, maganda-ganda na po. Oh, semento na. Nakakatuwa naman kasi semento na. Talagang pag dito ka dumadaan, mapapareklamo ka dahil sa daanan. Ayan, ang ganda na ng daanan. Kasi ito yung kung gusto mong umiiwas sa katulad ko, papunta akong Antipolo, iwas ako sa toll gate. Daan ko C5, dito ako dadaan para hindi ako mag toll gate. MCX to C5 exit is nasa 150, 55 yata kasi dati binabayaran ko 150 lang. MCX to to C5 exit. O di nakatipid din ako kahit paano. At saka dito ako dumaan kasi nagbabaka sakali rin ako na magkaroon ng pasahero eh. Yan, ang ganda na ng daanan. Konting na lang to, konting buwan na lang at maganda na dumaan dito. Sa mga hindi pa nakakadaan ulit ng ng C5, ayan. Asahan natin to mga ilang months, maganda na daanan nito. Talagang may improvement. Yan, dito may toll gate po dito sa C5. Mababa lang po yung toll gate compare naman sa sa expressway. Kaya dito ako dumaan sa C5.
Tapos dati kasi yung ano dito, yung entry ng Pasipay, ano siya doon pa sa dulo-dulo. Ngayon nandito na siya sa unahan. Kaya po pag papunta po kayo ng C5, kumaliwa na po kagad dito kasi may stoplight po dito. Mag-aalanganin na po kayo pag dito kayo umano sa ano, tapos papunta pala kayo ng service road. Ito po, yan. Daanan niyo po itong stoplight na yan. Yan po yung papasok ng ano, ng C5. Yan, dito medyo mura lang po ang toll gate dito eh. Tingnan po natin kung magkano na po yung toll gate. Simula po kasi nung nagtaas nung nakaraan is di na po ako nakadaan. Siyempre, lalabas po natin yung RFID natin para mabilis po. Minsan kasi po yung ano ko is minsan nag-auto accept, minsan kailangan itatap mo muna sa ano eh. Aha, 35 pesos na pala siya. Aha, hindi siya binasa. Ayun. Ayun, binasa na. Thank you. 35 pesos na po ang toll gate. Minsan is yung RFID nagbabasa, minsan hindi. Ayan, nasa ano na po tayo. C5 na po tayo. Medyo mapapaaga yata ako ng punta pa. At least nag-on the way lang po ako para po may makuhang pasahero. Ingat-ingat lang po kayo dito sa may ano, papuntang Binis Canal po. Kasi po ito po, ayan, may pumasok pong pasahero. Aha, tagig. Ayan. Global City. Ingat-ingat po kayo dito kasi yung pa Binis Canal po, dapat po kung le-left po kayo dyan, left na po kayo dapat talaga. May nanguhuli po yan dyan sa ano, sa after po ng stoplight. Yung nasa kaliwa po yan, dyan po kayo mag-iingat. Kasi kadalasan po may nanguhuli dyan. May pumasok pong pasahero. Ayan, pipikapin ko po ang aking pasahero. Ayan po, mula kanina po is walang pasahero. Ngayon lang po nagkapasahero. Tingnan po natin ang drop niya. Ang drop niya ay Deca Homes, Ortigas. Ayan, along the way po. Along the way po ang aking pick up. Ayan si mama, ang aking unang pasahero. Arrive na po ako. Hi po, good morning ma'am. Ma'am Rose. Yes po. Hi po. Urban Deca po. Yan po, nakadalawang pasahero na po ako sa aking set destination. Nasa Marcos Highway na po ako. Malapit na po ako sa aking pupuntahan. Saktong-sakto lang po ang aking dating sa oras. Kasi dapat 9 o'clock nandun ako sa sa pipikapin kong service. Saktong-sakto lang po talaga. Yan, kailangan po talaga may advance po tayo na oras kung magse-set destination tayo at kung may hinahabol kang oras na may time po kayong kumbaga meron kayong definite na eksakto na meeting sa isang tao or pupuntahan, dapat naka-advance po kayo ng oras. Malaki po dapat ang ang oras na advance sa pupuntahan para po hindi po kayo malilate
At kung ayaw nyo naman po talaga na malate, wag na po kayong pwede nyo pong hindi tapusin yung set destination nyo, i-off nyo lang po yung Grab nyo para tuloy-tuloy kayo. Ganun lang po yun. At least po, nakabawas po ako sa aking gasolina. Ang kinita ko po sa aking dalawang pasahero ay yan po natin sa aking kinita sa earnings 411 din po. O di kahit paano po is nakabawas ako sa aking gasolina papuntang Antipolo. Malaking bagay na po 'yon. Ibig sabihin, parang konti na lang ang po-consume ko na lang na gasolina is pauwi. Yun po ang kagandahan kapag kapag naka-Grab ka, tapos may service ka, tapos ang pick up mo is pick up mo lang sila doon sa isang lugar kasi yun ang usapan, hindi naman balikan. Pupuntahan mo lang, di kahit paano nakales ng gasolina. Kailangan lang po talaga is sa oras po talaga tatansyahin niyo po talaga yung oras ng usapan nyo para hindi po kayo maggahol sa oras. Yan. Saktong-sakto lang po. Naka 2 pasahero. Yan po, nasa left side ko is SM Masinag. Yung Antipolo po kasi, dalawa po kasi ang daan ng Antipolo eh. Kaya depende rin po sa sa set destination nyo kung paanong Antipolo po yung ilalagay nyo sa sa set destination. Kasi may Antipolo po na ang daan is Marcos Highway. Mayroon din po naman kasi na Antipolo, ang daan po isa Ortigas Extension. Kaya depende po talaga yan sa sa pagsaset na set destination nyo po. Kasi kung nakadepende po yan sa set destination kung paano ang bigay ni Grab ng booking. Pero pag sinabi mo Antipolo, kumbaga Antipolo pa rin naman ang ibibigay sa iyo on the way. Pero may time kasi na iba ang daan niya. Kaya tatansyahin nyo kung paano mag-set destination po. Ganun po yung pag-set destination natin. Depende po sa lugar. Lapit na po ko kasi nakapin location po ako sa SM Cherry Antipolo. Malapit na po ako sa SM Antipolo. Yan po, after po nyan, i-off ko na po yung yung aking Grab. Pa-shoutout po pala kay Mother. Magsa-shoutout muna ako sa aking mahal na mother. Today is kanyang birthday. 72 years old na po si Mother. Kay Mother, happy birthday po. At syempre, nag-iisang nanay sa mundo yan. Kaya kailangan nating mahalin ang ating nanay. Even na naka-service po ako. Pero mamaya po is babawi na lang po ako pag uwi ko sa aking mahal na nanay. Mahalin po natin ang ating magulang. Kasi syempre, nag-iisa lang yan eh. Yan po ang ating dapat na sa kanila, ibalik yung pagmamahal na lang. Kahit man wala sa financial, at least sa pagmamahal po. Habang buhay ang ating magulang, mahalin natin. Yan po yung maibibigay natin. Medyo napaaga pa nga po ako sa aking pipick upin kasi usapan is 9 o'clock. Sa aking orasan is 8:22 pa lang po, baka mga 8:30 lang po nandun na po ako sa aking susunduin. Ayun po, nasa left side ko po ang SM Antipolo. Ayan po, SM Cherry Antipolo po.
Ayan na po ang aking last na. Ito po yung pinaka-destination po ng aking set destination. I-off ko na po ang aking phone. Ayan po. Dito na po magtatapos muna ang aking vlog. Maraming salamat po sa nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.